Oh, mangiyak-ngiyak mga kababayan ngayon si Senator Botas, ay Botas. Senator Bato, bakit nandiyan Mr. Maravillas? Inudasan niya ako ng mga kasama ko. Yung mga mista niya, mga kababayan sa PMA. Ayan po, mga kababayan, betrayed by Mista Bato de la Rosa says, ex-Pinoy appointee turning caps against him in ICC probe. Ilaglag po ng mga mista niya. Mangiyak-ngiyak mga kababayan si Bato. Nag-post sa kanyang Twitter account sa X. Ayan po. Iyakan na niya, Mr. Maravillas. Ito yung sabi niya, post niya mga kababayan sa X. So sad of my upper classman when PRRD was about to remove you from your post because you're Pinoy appointee. You're a Pinoy appointee. I move heaven and earth to dissuade him. You finished the whole 6-year term. Now you are busy convincing PNP officers to testify against us in ICC. God bless you, sir. Nakaganon. Yung file photo man lang po yon. Baga inisip niyo, talagang umiyak. So yung file picture niya po na ginamit ng Impact Leadership, yung nung umiyak siya doon sa Senado. Talaga naman niya, Mr. Maravillas, nakakaiyak yung sinapit ngayon po ni Bato. Sabi nga po mga kababayan sa Ecclesiastes, in everything there is a season in time. Yan po, Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 8. To everything there is a season in time, to every purpose under the heaven. A time to be born and a time to die. A time to plant and a time to pluck up that which is planted. A time to kill and a time to heal. A time to break down and a time to build up. A time to weep and a time to laugh. A time to mourn and a time to dance. A time to cast away stones and a time to gather stones together. A time to embrace and a time to refrain from embracing. A time to get and a time to lose. A time to keep and a time to cast away. A time to rend and a time to sue. A time to keep silence and a time to speak. A time to love and a time to hate. A time of war and a time of peace. Malinaw po. So, noong panahon ng inyong administrasyon, naghahari-arian kayo dito sa ating bansa, a time to laugh. O ngayon, ayaw ninyo kasi ayaw ninyong tumino, backfire yung inyong mga ginawa. So, this is now the time for you to cry. Tama ba? Huwag kasing abusado, huwag nagmamalabis. Kaya sabi po kanina, doon sa ating video, sabi ng mga congressmen, ito ang ginagawa nila, referring to Maudigs, na sige po ang panira, walang tigil po, sa paglapastangan sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Magbabackfire niya siya sa kanila mismo, and they will be deserted. Yan ang sabi ng mga congressmen. Kasi sino ang gustong sumama? Kaya ba sa mga rallies nila, panipis ng panipis, yung destabilization rally nila, yung target sana doon sa Dumaguete City, 20,000. Sabi ni Mayor Felipe Rimolyo, mga 500 man lang anya yung nahakot. At si Bato mga kababayan, hindi na pumupunta doon, umiiwas na. Pati si Robin Padilla po, si Bongo, dati yung mga previous destabilization rally, nandun sila, wala daw na iwanan. Nakalata siguro that it could affect their re-election bid. Kaya dumidistansya si Bato, pati si Bongo. Si Robin Padilla po. Si Robin Padilla. Hanggang 2028 pa sila. Siya pala. Pero si Bato po,
magre-re-election. Kung wala nang sumuporta sa kanila mga kababayan, pati yung mga congressmen na dati tumutulong sa kanila sa pag-iikot sa buong Pilipinas para mangampanya, mag-withdraw na ng support sa kanila. Tapos mga kababayan ang kanilang madiligayang araw. Tama ba? Pinipirwisyo kasi ninyo ang ating administrasyon na nakikita naman po ng mga mamamayang Filipino. Ang ganda-ganda na po ng mga pangyayari. Ito nga po yung balita ngayon. Philippine economy grows by 5.7% in the first quarter of 2024. Ito pa, breaking news. Sabi diyan, President Marcos assured the public that the government is always ready to help them as he turned over 100 million in check assistance to the provincial governments of Sultan Kudarat and Cotabato to assist the farmers, fisherfolk, and their families who were severely affected by the El Nino phenomenon. So makikita po natin at nakikita ng ating mga mamamayang Filipino na tuloy-tuloy ang pagsiservisyo ng ating Pangulong BBM sa ating bayan, sa ating mga mamamayang Filipino. Habang yung kabilang kampo, ang kampo ni Maudigs, mga kababayan, sige po ang pamirwisyo. Sabi nga ng ating mga congressmen, puro lang anya pambabastos. Lawmakers, Islam Duterte led peace rallies as a veiled smear campaign versus Marcos. Puro pambabastos po yung ginagawa. Yung investigasyon po sa Senado in aid of destabilization. Tama ba? Ngayon, iyak-iyak siya, si Bato de la Rosa dahil nilaglag ng kanyang mga amista. Nagde-testify ngayon para sa ICC investigation. Di ba? Betrayed by Mista, De La Rosa says, ex-Pinoy appointee turned caps against him in ICC probe. Senator Bato de la Rosa is dismayed with a Mista who has allegedly thrown him under the bus amid the drug war inquiry by the International Criminal Court. So yung mga kwento po ni Trillanes, lumalabas po, credible, hindi lang pagmamarites. Si Trillanes po kasama doon sa tumulong sa mga victims ng EJK ng previous administration. Kaya private siya, mga kababayan, sa mga developments nitong ICC investigation, pati yung possible release ng warrant of arrest na ang sabi po ni Trillanes sa interview ng Mainstream, malamang by June or July, ilabas na po. Pag nilabas na po yung warrant of arrest, malamang mag-cooperate po yung ating Pangulong Bongbong Marcos at mabago yung kanyang stand. Kasi pag hindi po, magiging inconsistent siya sa issue ng UNCLOS. Kasi pabor sa atin, we recognize the decision. Yung UNCLOS, sabi ko nga mga kababayan kahapon, ay kapatid po ng ICC. Kasi yung ICC, under the United Nations din po. So, lalabas, double standard tayo. So, mawawala yung ating standing. It could tarnish our standing sa ating, sa international community for the rule of law. Di ba yung pinapangawakan natin po? The rules-based order. Yung ICC is rules-based order yon, just like the UNCLOS. Kaya po, pinare-review, mga kababayan, ng ating Pangulong Bongbong Marcos itong issue sa ICC, sa Department of Justice. Ayan po ang sabi dito. Palas on the ICC membership, it's DOJ's duty niya to explore all legal avenues. Ayan po, the position of President Ferdinand Marcos Jr. on the Philippines' return to the International Criminal Court is the same, but all options must still be explored. Malinaw na po, mga kababayan, may sword of Damocles pa rin. For now, unchanged po, pero tinitingnan ng DOJ. Kasi pag inilabas na po yung warrant of arrest, ano ba ang magiging posisyon ng ating pamahalaan? Malinaw na po,
Malinaw pa niya, Mr. Marabilla, sa sikat ng araw na may Sword of Damocles na naka-umang sa liig ni Maudix. Alangan man. O, di ba? Nagmamadali sila mga kababayan na i-take over ang Palasyo Malacanang because of the ICC issue at saka yung Ayong Insyol, yung secret deal. Kaya pilit na pilit sila sa kanilang kampanya na gatungan po yung people power. Ngayon po, nilaglag na ng mga mista ni Bato. Nilaglag na siya ng kanyang mga dating mista. So yun po yung paliwanag ni Presidential Communications Office Secretary Chiloy Garafil. So as a background, former President Rodrigo Duterte previously withdrew the Philippines from the ICC in 2019 after it criticized his bloody war on drugs. The President's stance on the ICC remains clear and consistent. However, it is the duty of the Department of Justice to explore all legal avenues and ensure that the President is fully informed of his position, sabi po ni Garafil sa interview ng sa message niya sa mga reporters. This is standard procedure, not a change in position, ensuring that our administration remains prepared for any scenario. Naintindihan na ninyo? May Sword of Damocles po. Kaya ang sabi ko sa inyo, mga taga-Finta Kingdom, behave kayo. Ang lagi ninyong minamaliit na sabi ninyo, weak leader, at kayo, you have your strong leader, maisog nga po ang branding ninyo. Baka pagdating ng oras, mag-iyakan po kayo. Tama ba? So yun ang sabi po ni Garafil. O ngayon, ano yung sabi ng DOJ, mga kababayan? Before nating balikan yung kwento kay Bato, sabi dyan sa report ng Manila Standard. Manila Standard po siya. DOJ preps ICC options for PBBM. Yan po yung ICC, International Criminal Court building sa The Hague, Netherlands. Malamang dyan, mga kababayan, kakalad ka rin si Maudix. So sabi dito, brief includes steps in case arrest order is issued versus Rodi. So yan po yung sabi ni Justice Assistant Secretary Miko Clavano. So sabi niya, the briefer will be an objective statement or analysis of the pros and cons of each option because we are aware that the policy of the government not to allow the ICC into the country may change. Pwedeng magbago. You see, kaya nagmamadali sila. Kala nila, maunahan nila yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Minamaliit ninyo kasi ang kakayahan ng ating Pangulo kasi tingin ninyo mabait. Totoo naman po na talagang mabait. Pero iba po pa ang mabait. Pag inaboso mo yung mabait, pupulutin ka niyan sa ICC. Hindi sa kangkungan. Sa ICC ka niyan pupulutin. Clavano said the briefer will also include the option to have the Philippines return to the ICC. So pwede tayong bumalik, mga kababayan, biglang magdesisyon. At any moment, pwedeng magdesisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos based sa recommendation ng ating Department of Justice. At sabihin ng ating Pangulo na tayo ay babalik na as member of the ICC. What are the implications of staying up? What are the implications of going back? What are the legal obligations that may arise? The briefer includes everything as well as the arrival of the ICC arrest warrant, sabi po ni Clavano. Pressed for details, Clavano declined to provide more information about the briefer. That's something that will have to be confidential for now because these discussions and legal analysis are only for the eyes of the President until he chooses a direction or he has a decision. Then it will have to be kept confidential. Pero hindi kayo nakakalata ngayon, mga kababayan. Habang nag-intensify sa kanilang attempt to grab power, comes now itong mga information na to na yung DOJ nire-review ang posisyon ng ating gobyerno. After na tayo po ay kumalas
as member ng ICC. So, kino-consider na po na bumalik. Malinaw po, di ba? Based sa survey mga kababayan ng OCTA, majority sa ating mga kababayan ay pabor na isurrender na. Ay bumalik na tayo sa ICC. Nandito sa kwentong ito. Clavano said the President gave the directive to the Department of Justice and the Office of the Solicitor General to craft a legal briefer even before former Senator Antonio Trillanes IV disclosed Tuesday that ICC might issue the arrest warrants this June. Si Antonio Trillanes, mga kababayan, ay kumampi na sa ating Pangulong BBM. Nakita niya kasi po, maganda yung ginagawa ng ating Pangulong Bongbong. Mga dilawan sila po. Sabi ko nga, yung mga dilawan na nahimik na. Ang nanggugulo ngayon, yung ka-unity. Kaya yung ating Pangulong Bongbong Marcos, i-revive daw niya yung bagong unity na. You see? Pati yung mga taga-Hugpong, welcome sila. Yung Hugpong po, partido ni Inday. Pati yung mga taga-PDP, sabi nga natin mga kababayan, malamang yung PDP, maubos yung members. Lahat sasama na po sa lakas CMD ni Martin Romualdez. Yung presidente nila po, yung Palawan congressman, si Alvarez, nilaglag na si Digong. Yung posisyonan niya, personal niya yun. Hindi yan posisyon ng partido. So sabi dyan mga kababayan, recent OCTA Research Survey showed at least 59% ng mga Pinoy sumusuporta po sa pag-rejoin natin sa ICC, with 55% also in favor investigating all allegations against crimes against humanity during the previous administration. So sinusuportahan po ng majority ng mga Filipino ang pagbabalik natin sa ICC para iara po sa prosecution si Digong. Madaling sabi, mga kababayan, mali yung mga propaganda na may malaking suporta si Digong sa ating mga mamamayang Filipino. Gusto po siya iharap sa ICC. 59% sa mga Pinoy. Kasi nakita ng mga Filipino, masyadong abusado. Sabi ng mga congressmen po, puro lang niya pambabastos. Yung rally. Ngayon, balikan natin yung post ni yung post ni Bato. Hindi pala yun sa X, sa Facebook pala yun, mga kababayan. Sharing his sentiment on Facebook, De La Rosa revealed that his upperclassman has been persuading other cops to testify against him before the ICC. Without mentioning a name, the former police chief claimed that the individual was appointed by the late President Benigno Aquino III and later retained by then President Rodrigo Duterte. Nilakad pa daw niya para hindi matanggal. Nanamuan niya Mr. Maravillas, nanumbat. Tinamo-tamo. Ang tawag niyan dito sa amin, yung panunumbat po, tamo. Para tamo. What particularly stings for De La Rosa is that he personally lobbied daw for Duterte to keep the official in his post despite the ties with the Aquino administration. So sabi niya, so sad of my upperclassman when PRRD was about to remove you from your post cause you're a Pinoy appointee. I moved heaven and earth to dissuade him. You finished the whole 6-year term, sabi ni De La Rosa. Now you are busy convincing PNP officers to testify against us in ICC. God bless you, sir. Ganon mga kababayan. Wala man pong personalan yan. Nakita siguro ng mga members ng PNP, mga officials, na talagang may pananagutan kayo. Hindi man pwede na como dati kayong magkakamista, magkakasama kayo. Pagtatakpan na po yung mga kasamaan, the crimes na inyo pong na-commit, the crimes against humanity. Walang personalan po yan, trabaho lang.
De La Rosa served as Duterte's former top cop who supervised the war on drugs during his administration. The alleged drug war-related killings and abuses are now the subject of an ICC inquiry. De La Rosa is a member of the Philippine Military Academy, Sinagtala Class of 1986. So ito yung post niya, mga kababayan, sa Facebook. So sabi nga natin, doon sa Bible verse, in everything there is a season in time. May panahon ng pagsayaw, may panahon ng pagluksa, may panahon ng pag-embrace, may panahon, mga kababayan, na we have to refrain from embracing. Lalo't kung mali yung mga ginagawa. Alangan man i-embrace pa natin. Ako, sabi ko nga sa inyo, ina-accuse ako ng mga DDS na ako daw, ginamit ko lang daw si Pangulong Digong. Paano ko man pong ginamit si Pangulong Digong? Paano nyo nasabi? Inassume kasi ninyo po na ako DDS. I just supported siya ang nagamit ako kasi ako, kinampanya ko siya. Ibinoto ko siya rito. Sinupport ko siya po as an alternative sa mga dilawan. Ngayon, bakit ako nag-withdraw? Unang-una, hindi man po ako DDS. Binoto ko lang siya para tapusin, tuldukan ang paghahari ng mga dilawan dito po sa ating bansa. Pero alam ko po na hybrid siya kasi PDP laban eh. Nagbaka sakali, mga kababayan, na baka mababago. Sa later part ng kanyang administrasyon, mga kababayan, matindi na yung pang-aabuso. So karapatan ko po na mag-withdraw ng support, pero never akong nanawagan po na siya mag-resign o manggatong ako sa military para, mga kababayan, ikodita siya. Never. Pinatapos na lang po natin, mga kababayan. Then we choose another leader. At ang sinuport nga natin, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, na dapat sana irespeto nila na ang mandato ng ating Pangulo hanggang 2028, hindi pa nga mag 2 years, gusto na nilang palitan. At ang tinatawag ng presidente ni Harry Roque po, si Inday na, yun ang mali po. Mabrul ang gusto nila. So wala silang pagkakaiba sa mga dilawan. So karapatan ko na mag-withdraw ng support. There is always a time for everything, sabi po sa Bible. Biblical po ako. A time to embrace, in a time to refrain from embracing. Pag nakita mo ng mali, iso-support mo pa. Bakit niya you continue supporting the President? Maganda po yung ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sinisiraan lang pong sinisiraan itong mga ganid sa posisyon. Kaya hindi makapaghintay po. Gustong itulad kay ERAP, yung ating Pangulong Bongbong. Power grab ang gusto nila. Yun po ang hindi maaari. Ang ganda-ganda na po ang nangyayari sa ating economy. Sinasabotahin nila, ginugunoy nila ating bansa. Payag kayo sa ganon? Yan po, Philippine economy grows by 5.7% in first quarter 2024. Sabi po ng Philippine Statistics Office, the latest economic print is slower than last year's growth in the same period with 6.4%, but higher than the fourth quarter of 2023 with 5.5%. PSA Chief Statistician Dennis Mapa attributed the economic growth to various sectors. Financial and insurance activities saw a 10.0% increase. Wholesale and retail trade, including motor vehicle and motorcycle repairs, grew by 6.4%, and manufacturing saw an increase of 4.5% uptick. The latest gross domestic product figure for the country also missed the government's target range of 6% to 7%. Meanwhile, the gross national income experienced a yearly increase of 9.7%, while the net primary income from the rest of the world also grew by 57.0%. Ayan po, mga kababayan, ang nag-slow down po yung construction. No doubt, affected by prolonged periods of extreme heat. Ang init po eh. So maganda na po ang pag-unlad ng ating economy. Ipilit nilang sinasabotahi po yung mga ginagawa ng ating Pangulo. Sila naman po, binigyan natin ng pagkakataon na makapaglingkod sa ating bansa.
for 6 years. Bakit nila hindi bigyan ng pagkakataon na magawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang mga programa para sa kapakanan ng mga mamamayang Filipino? Tapos na po sila eh. Nasarapan masyado po. Ayaw nang umalis. Ayan man lang po mga kababayan yung ating video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.